Let's pray po. Aming Amang Diyos, muli po aming pinupuri inyong mabango at dakilang pangalan. At sa pangalan ni Jesus, harap kami sa inyo upang paghatid ng pasasalamat, ng aming pagsamba, ng aming pagpapakumbaba. Maraming salamat sa katiyakan na kami tinatanggap mo dahil sa ginawa. At dahil sa buhay na iniaalay ng si Jesus. Hindi po namin iniaalay ang pag-aaral dito sa inyo. Muna po kayo sa amin. Pagharihan po nyo kami. Mangibabaw po ang inyong pag-ibig, ang inyong biyaya sa bawat puso. Salamat sa pagkakataong ito kahit medyo late po kami. Merong pagkakataong na makapaghatid ng inyong salita. Kayo po ang pwede lamang maghatid dito ng lalim ng salita mo sa puso namin. Narito kami upang kami patuloy mong isingin at tuto ng mga bagay na kung saan kami tinawag mo. Alalahanin po nyo kami sa aming kahinaan. Alalahanin po nyo kami sa aming kawalan. At tumaasa po kami, Panginoon, kayo sa aming pastor na siya papakain talaga sa amin sa mga bagay na spiritual. Maraming pong salamat sa oras na ito at sa pangalan ni Jesus aming hinihiling ang dalangin ito. Amen. Magandang umaga po sa inyo, sa ating lahat. The time po is 7:20. Ano po kayo, may service na po sa Betis eh. Buti na lang medyo si mag-drive si Noel, mabilis. At least nakarating kami. Para sa inyong impormasyon, natatapos po tayo doon ng mga 10. So, mabilis po. Kaya salamat sa inyong pag-i-type. Nandyan kayo upang magtiisan para ating muling pagsalusaluhan. Hindi ko nakikita yung iba na narito. Siguro, iba wala. Anyway, narito tayo upang pakinggan ang salita ng Panginoon. Alam po nyo, iba yung message ko sa Betis eh. Yung message ko sa Betis, yung last Sunday kasi walang service. So, yung title ko doon, yung din ang title na sinabi ko sa inyo, sinyer ko sa inyo last Sunday. Hindi ko kasi pwedeng i-miss yung title na yun dahil so, yung sinyer ko dito last Sunday. Maluyo po na bengi pa, naman makaplano nga dito. Gabi pa, madaling araw, ang aking inihanda ay iba. Ito yung sana inihanda ko. So pag-apak ko doon, biglang nagbago yung aking pananaw. So, sa awa ng Diyos, sinyer ko sa kanila yung pag-usapan natin. Yung title natin is about the reasonable service. So, pagkapatid ditong sermon na ito, ay share ko ngayon ngayong umaga. Title dito ay Living Sacrifice. Pinipilit ko siya talagang ibahin yung title kasi masyadong common, Living Sacrifice. Kaya lang talaga ganun bagsak eh. Ganun po tanong. Okay. Buhay na ito. Okay. So, sa maya-maya, titignan natin, warin-burin na sa living. Ganun ako yun eh. Wala muli. Sa yung kasalpat na yan, sometimes yung masakit application eh. Practical. So, pagdating doon talaga doctrinal na masyado makiram ng kami. Pero kung nag-apply mo na talaga kailangan talaga yung gamit na ni Diyos. Kung tiwala tayo kay Ginoo, kasi yung Diyos yung minaos kay Latamo, kaya mo rin
ang tabi para mayari yung buhay na ito. Kaya tumabagi po na pupuri ko sa likod ministry at ang ginaos kinatamo. Sana intindihan ko ito. Mas higit siyang malaki sa atin, higit sa kapangyarihan, kasi kung tayo-tayo lang talagang hindi natin kakayanin. So, ang ating title ngayon is Living Sacrifice. What does the living sacrifice look like? Kung titignan ko yung pag-stress, lagi natin living sacrifice, buhay na handog eh. Tatandaan nyo, Old Testament, ang mga inihandog sa Diyos, patay eh. Bakit nyo naging buhay? Hindi ang muli sabihin dito. Dapat talaga sa Panginoon, ang handog niyo buhay. Hindi siya patay. Kaya lang, bago siya maging buhay, dapat mamatay. Yan ang philosophy ng Bible eh. Bisa kang patay ka. Yan ang ibig sabihin, gusto mong mabuhay, patay ka. E wala rin naman yung panahon tayo, yung tao, inipangyariwana po, sana yung tao, uling kinda ka lang, problema ngayon, kinda ka lang stress, hindi na yung mga kirag na entertain. So marami ng problema, daigdig eh. Pero ang Panginoon, hindi niya tayo gustong ma-entertain, gusto niya tayo mamatay. He called us to be holy, to be happy. Yan naman ang tenor ng aking sisirin. God called us to be holy, to be happy. Muli na sila nito, in happiness, incidental niya kembe. May pahintunan, tatangiyaan mo. Maraming blessing ang tili yun. Tagalan mo yung gino at tagalan ka ng blessing. Hindi tayo. Pag ang Panginoon inuna mo sa buhay mo, tama yung sinasabi ni Jesus Christ, and my God shall supply all your needs according to His riches. Yung blessing, totoo. Pero ayaw mo muna. Pag sumunod ka sa Panginoon, blessing na lang. Huwag ninyong didirekta na hahanapin na maging masaya ka. O direktang solusyon, o direktang blessing. Otherwise, maging kulturan. Sana po ay tinyo loob. Then, kulturin mo rin lagi is healing, blessing, prosperity. Kuitin mo muna. Pero iba yung sinasabi ng Christian. Unahin muna natin sinasabi ng Bible, the righteousness and the kingdom. Yun, ito yung sinishare ko sa inyo oras na ito. Ang ating verse ay nasa Romans chapter 12. Nasa verse 2. Kasi verse 1 tayo last Sunday. Ay, puwapapansin, pakanyaman po yung kikat ng pag-aralan. Yan po ito ngayon. Ay, puwapansin ka. Sana ba mo naisipan mo, sana ka lang makiramdam. Sana gagrab na rin kadagbuhay, pag-aralan mo yung dalang sa Fernando. Kasi word of God yun. Eh, kung naman word din eh. Hindi ko naman ito sariling opinion, diploma, hindi. Ito ay word of God. Ito yung talagang mga salitang magkahalin sa atin. Nung bago garing tao, nung nakaklaseng tamang spiritual, bumugan na yun, ang arinet ko. Sarita mo, tsugeti, makirabang tamo. Ang pinag-aaralan natin ay salita ng Panginoon. So, nakita nyo yung verse 1 last Sunday. Sabi niya, kaya nga mga kapatid, nasama ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan, isang handog, na buhay, banal, kasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Tapos na yun, na Sunday. Kaya ko na masyadong kalkalan nito. Okay? Yun, yung verse 2, sabi niya, huwag ninyong tularan ang sanglibutang ito. Okay? Huwag ninyong tularan, ang ibig sabihin, magpakalayo-layo kayong pumiwalay sa sanglibutang ito. Separate. Kayo'y tinawag na banal, kayo'y santo, kayo'y mga Kristiyano, kayo'y binago. So sabi niya rito, magpakalayo-layo kayo. Be totally separate from the world.
Ayaw mo rin sabihin niyan. Kasi buri ang akit ka niya. What does the living sacrifice look alike? Kasi buri ang akit ka sarili ko eh. Lord, ako ba? Ihandog kay sarili ko kaya. Kasi ibig sabihin ng katawang ihandog eh. Kasi isang akilala ng ginong kay kabi, hindi demand na kikatamo, yung pakisabi na kikatamo. Hindi may sarili mo. Kaya we are to give ourselves to God. Ngayon yung Kristiyano ka. Ano yung Kristiyano? Ang mubalo hindi. Kung hindi ako Kristiyano, katulad ng nakararami, ako talaga mabibigay kay Diyos. Nabubuhay ako sa aking sarili. Ang pangarap ko, ng ambisyon ko, kung mag-aaral, magpamilya ako, inisip ang pupulis ng pansamantala. Success. Paano ko? Hindi naman masama yun. That is legitimate. Kaya lang, atayin Diyos, kayong kalkulasyon ko. Ay Diyos. Anak mo marunong katao, mag-anak mo, masuyo ka rin, penga rin, makanya. Sisimba na ako man itong Sunday, antita yung akong philosophy. Ibig sabihin nun, panahon na yun talaga, hindi ako nabubuhay, hindi ako nag-antod. Para ako, pagaguhin yung isuko mo yung sarili ng buong buo sa Diyos. Kaya kayo matitisod kaya salita, ibigay kay sarili ko yung Diyos. Kaya matisod ka nila. Ang Diyos ay parte na lang ng buhay. Basta hindi ka gumagawa ng masama, kung kayo nagkakamali. Kaya nga tayo narito upang ma-renew ang ating mind. Okay? So, ialay ninyo ang inyong, pag sinabi natin katawan, ibig sabihin the whole person. Siguro mangutang kayo, ano ko na sabihin ng dugay katawan ko? Doon po rin mata, may nasubok mo, buong tao, hindi kang kalado ang iyong buong masarilan. Dahil, sinabi ko sa inyo, ang dalawang mahalagang dahilan, bakit mo ihandog ang iyong sarili sa Diyos? First is creation, two is redemption. Two is redemption. Tandaan niyo po, nung kiklaim yung linigtas tayo ng Panginoon, tandaan niyo po, ito dapat biligtas. We are all dying sinners. Para yung sinners, dapat yung impyerno. Enebin niya yung imbihan ng Kristo, yung karapat-dapat ka. Bala mo, ining anak mo ini, mabait siya ini, okay, ibibigay ko ang buhay ko sa kanya, ibibigay ko ang anak ko sa kanya, kasi karapat-dapat siya. No, my friend, we are all dying, perishing sinners. Kaya yung kalimanda, that's why, nung tutusin, bago mo yung sarili mo, aliway mo muna kung dapat puputan kay Bien, anong kanang ko, anong manakit ang pera, anong maging success, bravo ko siya, sinner ka eh. Ano ang dapat kong gawin? What must I do to be saved? Pag makasalanan ka, kung alam mo lang, kung gising ka, kasi ito, baro dati yan eh. Yung muna mong dilingkot ang kemdi, anong biblas, kung mamasyal po ito, maging masaya, legitimate na rin ito sa secondary. Yung muna mong dilingkot ang, baka na may patawad yung kasalanan. Ano yung atakasan yung bunganga na ninyo yung pierno? How? What must I do to be saved? Ganun tanong. Ngayon, siguro kutang nyo, titig utang mo, kukutang ng maranong mga, alihin mo muna kutang kasi lahat tayo makasalanan sa harapan ng Diyos. Pagkatapos mamatay, wala. So, kaya ako dapat ialay ang aking sarili sa Diyos. I imagine nyo po, yung Diyos po, binigyan ng anak na kanyang makasalan namin ang dumindaya na. Anyway, malaman po ang tini. Mismo yung Diyos, yung magkatawang tao yan, indaya na, nandun na kaya ka, happy cross. In Diyos yan. In Diyos yan. Yung miglalang, yung dakila, yung hari, yung alang kailangan, ang Panginoon ng mga Panginoon, ang hari ng mga hari, ang manlilika, ang Diyos na hindi nangangailangan ng anuman, ang Diyos na pag-ibig, ang Diyos na matuwid, iniharay ang kanyang sarili, ang kanyang anak, ang kanyang dugo. Sa iyo, ako'y makasalanan pa. Ngayon, ikuta mo, nungin Diyos, gawa na kaya, yung mugawang kaya. Bagamat mo akong basahin, gawa na ni Diyos. That's why, amo ko kabuli ka rin hymnals, ulit. Tengkantang hymnals, at yung nasustansya talaga, itakatin lang. Doctrine lang. Meaning, bakit mo na mo, Genesis, itong, lain niya po itong last verse na po ni When I Survey the One's Cross. Yung tawang hindi ba, ano na yung susulat na yan? Where the whole realm of nature is mine, that very present but too small. Lain niya po yun.
Love so amazing, so divine, demands my soul, my life, my all. Di ba bagong line? Bali yung sabihin yan? Ang kanyang pag-ibig, nakahanga-hanga, mga Diyos na pag-ibig, demands my soul. Kailangan niya aking kaluluwa. My life, my all. Yan ang talagang dapat tugon. Dahil siya ang unang umibig sa akin, dapat naman ihatid ko ang aking buong kasaninlan. It is the proper thing. It is the most logical thing. Last Sunday, tigara tayo, reasonable service. Dapat mo kayong Kristiyanong mayat buos, hindi binigyan. Nya ka magkwenta ka ng pera, ken time, ken talent, ken anuman, pagal, ken kaya kasi nga, siya ang unang nag-alay ng kanyang sarili sa'yo. Do you believe that? John 3:16. Kaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan. Binigay niya ang kanyang buktong na upang sino man sa kanya yung sumampalataya, hindi mapahamak. Remember this, nakamang tao mo, you are a dying sinner. Rebelde ka, Bruce, dapat iligtas. Nangingin ka yung lugod. Kung naisipan mo, punta ko heaven, karapat dapat ko heaven. By the way, nasan si heaven? Actually, adiwa ko yan, that's supposed to be heaven. Heaven tangan. Puri mo sabihin, karapat dapat ka punta heaven? Pag naniniwala kayo na dapat kayo punta heaven, kaya kayo punta heaven. Dapat tamo, first things first, tatang mo hell. O nang Jesus Christ, ilugod na, ang milyari, yan mete, on our behalf. That we might be reconciled to God. Ano yung Bible? So, ikwaya po. So, in living sacrificingly, bakit kaya po kaya kayo redemption? Anyway, kaya tamo mo tayo sa sermon. But, naning kaya tamang time. Okay. 11:25. So, kalatina, sa mo na. Dapat kaya sermon, nagdong oras Talaga, para mo nito. So, pinitang kayong i-compress. Compact yung kao. Ngayon ko na kanya. O, sige, pastor. Okay na po. Higit niya na dapat mo, logical, kay Kristiyano, yan dugne, kayang sarili bilang living sacrifice. Ibang ko na kanya nini. Ano ba ang pwedeng makita sa isang living sacrifice? Halimbawa, putanda kayo, although hira kayo. Sabi niyo kay Beyo na meaning Christian kayo, yan dugne sarili yo bilang living sacrifice. Siyempre, ang makakasagot niya, kayo lamang, Diyos. Okay. At siyempre, masaya naman akong nagsishare sa inyo. Kasi bago i-sharing sermon, mag-sermon mo yung sarili. Po, totoo po niya, ako magpakit kayo, ayaw ko mag-preach, mag-sermon kayo, ay, kalupad na kayo. Sabi ko, Lord, hindi po gagawa ko ba living sacrifice? Okay. Siyempre, yung Bible, may karakala warning yung Bible. Kung seryoso hindi lahat ng tumatawag sa amin ng Panginoon ay papasok. Hindi yung lamang gumagawa sa kalooban. Yun, punta tayo dito. Pag sinabi natin living sacrifice, ano ang inilalabas nito? Anong ibig sabihin nito? Basan tayo in Romans 12:2. Nakita tayo again. Ano sabi dito? Well, huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito. Okay. Kalintaba mo na Tingnan ko naman, bigla kayo ini. Kaya pa ako kuha ng next ng line. King attitude sa isang tao na siya'y nabubuhay ng living sacrifice, okay, tawag dito, siya'y tinatawag na non-conformist.
Ano na yung rin sabihin nito? Well, ito yun. Okay. Huwag ninyong tutularan ang sanlibutan. Kaya so sinabi tayong sanlibutan, anak ng bakla, anak ng mag-drugs, kumiminum, magtirakan, mandal, TV. External po ito. Mababaw kayo kanito, is itong titig level na ng Christianity kayo. Agyang liyo, pwedeng lumalak. Nung iisipan yung sanlibutan, kagaguhan, gluttony, kabaklan, katomboyan, saya, sine, terakan, kanya tumiti. Kung yun lang ang inyong naintindihan, sanlibutan, nagkakamali kayo. Kahit sino pwedeng iwasan ang droga, kahit sino pwedeng iwasan ang sine, kahit sino pwedeng iwasan ang sayawan. Ingawas na ning ginukiling, huwag kayong umayos sa libutan, mas malalam level na ning righteousness. Muli na sabihin nito, ken Diyos, emo panduan. Hindi siya external, hindi siya outward behavior, hindi siya mas malalim na pagtalikod at paghiwalay sa sanlibutan. Pwede ba, Genesis, lalo niya po yung sabihan na yung ginawa ng salita niyo po. Karing kanyang disciples. Nung lawan tayo ay Matthew 5:20. Ang kinakausap dyan ng Panginoon, mga Pariseo. Okay? Nakutanda kayo. Nani Pariseo? Sabihin ng Pariseo, religious. Sabihin ng Pariseo, enevalo, ingkusan. Nung rin mo siguro din Pariseo, dito makabala mo, cardinal na rin. Kapag ayaw nila, mapag-pray lang, mo rin sabihin niyan, kapag atin lang gamay, ipon. Sila rin manguno. Okay. Pero ang harapan ng Diyos, marami kayo lang. Nga magpasikat lang mo. Eman totoo. Aliwaya akong magsalita. Nung Diyos, sa nagiging kayo ni. Nga kilod na rin pangatahura, mamahin na ba po rin kasi. Pero talagang kakawali. Did you catch that? Kaya nga, hinihimay natin ang word of God. Do not be conformed. Huwag kayong umayon sa takbo ng sanlibutan ito. Imburi na sabihan nito, it is a call to a different level of righteousness. Itong yang aus, kay malalam ang uri ng katuwiran. Nabasa mo kayo, sinabi natin gino. Sabagat sinasabi ko sa inyo, mali bang humigit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga Eskriba, mga Pariseo, ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Nung yung Christianity, nung yung Christianity, sabi ko biyati sa nito. Sulod yung malan yung Domingo Kristiyano, karas na yung Lulis, Lucas, yan na at yung kabilang mo niya. Kanya lang man nakikata mo Kasi eta masyadong lalaot kang sanlibutan Ang yalungan tao. Nanay mo, isto ni Christine sabihin na mo, ka mag-isip bata, mag-seryoso ka. We are makitungmunta mo ang Christ, makibiro mo. Anyabin, akitsore salita na ninyo, adiwala klase extraordinary lo. Hindi lang tayo dito na parito upang dumalo, fellowship, mag-pray, magbasa ng Bible, mag-preach, lahat ng ito ipatabas. Akakit na niyang tao. So, nanong sabihin nyo yan? At yung mo sabihin yan, burin sabihin, ngayon lang pasan, hindi nyo hihigitan ang ginagawang tuwiran ng mga Pariseo. Ano ba ginagawa ng Pariseo? Mag-pray lang, yes, magikapula rin. Magkalubla rin, magikapula rin. Yun lang kautusan, mag-pray la rin, and yet magsaklo, yung tansya na ng Diyos. Bakit? Bakit? O tapo kukuha na niya yung kasalbantayanan. Na ako manalbeskin ako makiterakan, ako sisindi, ako miminom, ako magdroga, ako makanyan, Yun lang.
Hindi ka nanonood ng sine. Gusto lang nagbabad ka kay kang gadget. Kaya ka manalangin. Katindi na rin kaya yan, Diyos-Diyosan niya. Idol niya talagang yung gadget. Kaya lang magkaroon kayo. May aiwasan yung gadget, yung cellphone. Kaya na naman, may aiwasan niya yung panahon ito eh. At sulangan ka yan pwede nga ka ma-entertain Aiwasan niya, of course, Bawal yan, bawal. Sabihan ko, umugi kayo, kaya punto kayo, kasi nung iyan luban ng demonyo kaya luban na ka kaya pala, palangikan dili. So, do not be conformed to this world. Kayo makiayon, pulay, naning sanlibutan. Nanayawa na yung sanlibutan. Bitan kayo yung sanlibutan, mamangan, mimilong, mo kayo, nanong, nakita mo, open siya, nakakita mo, sabihan na ng Bible, a different level of righteousness, it goes to beyond the externals. Pwede sabihan, mo panduan. Ganda kong halimbawa, nanin sabihan ko kayo. So, igit siya yan. Kailangan na, igitan nyo rin pala sa'yo. Pwede sabihan, in Kristiyano, at inyang ordinary life. Ano mo, Pastor? Kapatid, mag-expound ko po Romans 12:1-2. Kayo makiay, isang libutan po. Nano isang libutan? Parisay isang libutan. Isang libutan po at inyong religion, maka-Diyos yan. Display, ostentation kay English. Akakit din. Magayin din. Share kayo bagay ni. Gawin tayo yung Bible. Heading 5 mismo ni Matthew ano ba nasabi ko, Matthew 5? Ito muna tayo sa 23. Hindi ko po maiwasan dito, yung basta kasi gusto kong mabulat-lat dito sa inyo ng liwanag. Dito, may sinabi si Yesu Cristo sa palabas. Okay. 23, Matthew, verses 23 to 24. Ito yung sinasabi. Okay? Habag-habag kayo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagkunwari, sapagkat nag-iikapo kayo ng yerba buena, ng anis at ng komino, at inyong pinababayaan ang higit na mahalagang bagay, kautusan, ang katarungan, ang habag, at ang pananampalataya. Subalit, dapat ninyong gawin ang mga bagay nito nang hindi pinababayaan ang iba kayong mga bulag, nag-aakay, sinasala ninyo ang niknik, ngunit nilulunok ninyo ang pamilya. Nanin mo rin sabihin ini. Pagdating sa mga bagay na panlabas, sabi niya, champion kayo. Pero yung higit na mahalaga, iniiwan nyo. Already rin tao mag-major na kay minor. Narito, kung makitirakan, kung mag-drugs, kung miminom, kung makanyan. Pero kung aliwang bagay, narito, righteousness. Okay. Ano sabihin ng gano'n, paborito yung paluwal. Kasi visible. Yung Kristiyano po, yung Kristiyano at yung visible. Talagang gawan mo, akit na ka rin tao. That's why sinabi na naman in Bible, chapter 5 na rin Matthew, paliwanagin ninyo ang inyong mga ilawan sa harapan ng tao. Again, paliwanagan ng kailan sada, king harapan na rin tao, at inyong lihim, king harapan ng Diyos.
Na ingagawan tamo, pa-cute, pakitang tao, balat kayo, mo, uling akakita mo, enjoy tamo, di. Kailangan igit yung sablak, yung kaganaganang gagawan tao, in direksyon. Gusto yun ang ikata mo sasabihan, looking unto Jesus, the author, the finisher of our faith. So, tandaan niyo po, agyan yung sanlibutan at inyong religion. Atin, po sabihin nila, ako po, Catholic ko yung halos bito ka na ng kayo, ba't ko kaya siguro kayo man, paano tamit ng traditional prayer, paano tamit ng traditional prayer. Nakita mo ito. Kasi nakalamali, nakalapanduan. Kaya katamong sasabyan, kaya yung pundong ini, sabyan ni Bible. Mas lalo tamong mingat, huling gagawan tamo, king sasabyan na makautos ng banal na kasulatan. So, anak yan ni Bible, anak, ing mga latiya na, okay, yun, pero lalakwan yung mas maragula na yung katarungan, yung righteousness, yung pananampalataya. Ang kasing ikapuan na, ready kayo, para sa akakit, yung makanyan, yung nanumang bagay, ministry kalwal, champion kayo na, pero mas iniiwan ninyo, yung mas mahalaga sa paningin ng Diyos. O yan, nakakala kayo sa ganyan. Okay, bigay yung kapupo. Bigay yung offering ko, bigay yung preaching ko, bigay yung maglingkod ko, makanyan. So, tinap. Kali po, hindi kaya kasabi niyang puro na. Sabi kayo, harap ko. Kaya naman critical na patang debate po. Kaya meron kami. Sabi niya, alayang kabilib-bilib ka rin. Born again. Bakit na? Kasi dalanding malandan, Domingo, tilang Bible, Domingo, yung malang Kristiyano, aras ng Lunes, lakwan din yung malang king kapilya, Kristiyano, itsura. Kaya kung nagsalita, sabihan ko nito, pananaw na ito, para kayo, alam bunga talaga. Narembor na magtas ng awat, mag-hallelujah na, siguro din sabihan na, oneness, yung agleta iba't, sinabi niya pa ako yung kibulo, nanong iporma yung kibulo, ito naman ito. So, bala, nakadupa tali, tumaya na po. Pero, ang ito na sinabi, magdadala ng Bible, linggo, ayan, nagbibihes, formal, nandun, hallelujah. Pero karas na ng Lunes, aliwala to, aliwala, malam. Kinayaan ko siya. Siyempre, hindi naman ng Kristiyano, ganun talaga, hindi ba? Pero makaya alarma ito. Kanya ka naman na liwa yung radio, believe ka rin. Susundan na rin born. Again, So, nakalano kong forma kanina. Pero posibleng tutoy sa dyan, yes. Posibilidad, yes. Kung naman sinabi, ligtas na rin. Hindi, ako nga kapag-argumento kayo. Sinabi ko, kayo. Kaya nakinig sa akin, hindi. Nasa kanya. Pero, totoo yun. Meron talaga, yung ginagawa ang pananampalataya ay ostentation or panlabas. Pagdating sa ibang araw, iba ang kanilang buhay. Hindi, pagdating ng linggo, heavenly, doon sandibutan niya naman. Martes, sandibutan. Miyerkules, sandibutan. Isabihan niya ng Bible, do not be conformed to this world. And isasabihan kayo, ano nga, isasabihan na kayo ng deeper level of righteousness. In Kristiyano, buhay ang mababo, dapat. Kailangan mas malalam yun. At inyong extraordinary na, pwedeng pakyapusan ng sandibutan. In Kristiyano, na hindi kagayang-gayahin ng isang sandibutan. Bakit hindi kaya? Dahil disipulo ka ni Jesucristo. Kapag ang isang tao ay sumusunod kay Jesucristo, hindi siya magagaya nimang nilalang kung anumang entity nga man. Ere agyong pakyapusan ng metong a believer o disciple as susunod personal to Jesus Christ. Dahil ang sandibutan at si Christ ay iba. Nakupo niyo ko? Now, gawin tayo, baka tayo hindi niya yung brief so yan kayo. In Matthew 5,
verses 43, Matthew. Matthew 5. Sermon on the Mount. Familiar kayo. Talagang dentro na ng ganun yan talaga, heavenly land. Pwedeng malili. Okay. Sabi rito, ibigin ang away. Ikaw yung kapatid. Gustong liguran mo yung kapatid mo, hindi kapatid. Ikuha yung buri ko sabihan. Kung may kaaway kayo, pag inibig mo siya, hindi mo na siya kaaway. Buri ko sabihan. Narinig ninyo ang sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapuotan mo ang iyong kaaway. At hindi rin, natural, istong kalaban ke, kapatid ke, kaya pwede luran, kapatid ke. Pero aliwaya level ni Jesus Christ. Love your enemies. So, kaya ni lulubyan, ni eka pwedeng maginanakit ka tao, eka pwedeng magtanamwa, eka pwedeng maging bitterness ng kaya nga. Nung yan sasabihan na eh, halimbawa, kuha ka rin mo ng gawa ng tawa ko yan. Yan ang naka-disciple Jesus. O, aliwayang level. Yan yung buris sabihan. Yung sanlibutan, nagyuling luguran, yung lulugod kayo. O, yung kapatid na yan, hindi sanlibutan. And a disciple Jesus Christ. Why? Kasi, hindi siya susunod sa sinasabi ng Panginoon. Ano ba ito? Imposible ba ito? That is why ibinigay ng Diyos ang kanyang biyaya, ang kanyang Holy Spirit, ang kanyang salita. Kasi sa ating sarili, hindi natin magagawa yan. So, expound tayo ba na po? Ibigin ninyo, sinabi, ibigin ninyo ang kapwa at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo, Jesus Christ, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang umuusig sa inyo. Hallelujah. Ang pangit ng kaaway ko, pag nakikita ko, ipag-pray ko pa siya. Pero sabi ng Bible, kapin mabibigay ka sa sarili mo, mabibigay ka kanako. Ito yung issue kayo ba? Ka mabibigay ka sa sarili mo. Kaya ay please ka masyadong buri mong dinan, kaluguran, lawin, kaya is Jesus Christ. Ala kang pakialam kaya sa sarili mo, ninuya man iyo. Yung pakialam mo kayo ba, Jesus Christ. Nasasabihan ng Jesus Christ. Kasi sabi mo, disciple ka. So sinabi mong disciple ka, malapit ka kayo, ka makasanlibutan. Yung sanlibutan, natural naman, kaya ang utak na, no? Of course, igluguran ko, itang gagawang mayap ka na ako. Mahalin ko, yung kaibigan, pero yung kaaway, hindi pwede. Pero sa'yo, pero yung Jesus Christ sa'yo, ayaw. O yan, yung bulay ko sabihin ka, ang deeper level of righteousness. Kung kaya mong mahalin lamang yung nagmamahal sa'yo, makasanlibutan ka. Tuloy tayo. Upang kayo ay maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Verse 45, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti. Nagpapaulan sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Kanya po. Gusto mong makakabit ka kay Diyos pag yung kaugali niya talaga yung gino. Yung gino, baga na kaya yung gino ka rin marok. Karemayap, agyang ka rin marok. Matuwid, hindi matuwid. Hindi nakabase kung sino yung tao. Hindi nakabase ito. Ismo si Diyos. Ngayon, anong Jesus Christ? Be holy, for I am holy. Ano yung sabihin ito? Ako yung standard mo. Ako yung gino mo. Ako kakabit. That's the point. So, ngayon, hindi niya tayo, narinig natin, disciple ng Jesus Christ. Disciple ng Jesus Christ. Pag sinabi, disciple ng Jesus Christ. So, disciple ng Jesus Christ. Nakatingin ka sa yung leader. Yung leader who can be o siguro sabihin nyo ka ako, kalalang, katinte, kaluguran mong kapatid. Kaya nga sabi ng Bible, malibang higitan ninyo ang katuwiran ng mga Pariseo, ay hindi kayo pasok sa kaharian ng langit.
Berigo ba nung metong kaya katamo ngayon mo tatangan nito. Alayang mo, bring pastor, nung ngayon mo, nung ngayon ni Sibon, mo tatangan nito. Yung tao eh. Yung mga gubra tao. Praise the Lord, nakilita mo ngayon after 50 years, 100 years, kinita ba? Hindi, supposed to be lang tayo pupunta ng langit. So mag-prepare tamo kanya. Paano hindi prepare mo ngayon ba in future? Ano ba rin future mo? In tao, alaking ginuta nga sa Kristo, ala yung future. Judgment, after death, judgment. Sabi ko, kaya kayo mga kanako, pero sabi ko, kayo, alayang future yung tao, wala kang Christ. Alayang future. Kaya doon, tingnan future, alayang mate. Mate? Ngayon itong doktor ngayon gaganing YouTube. Ano siya yan? Doktor dito. Ating doktor kaya sakit. Patintahan ng ganan. Nung yung makataling, itabo pa. Saka lang mag-pray siguro kayo, sana yung ginuburianan. Parang ang nasusopan nito. Parang hindi ko sabihin kayo. Lahat tayo, sabi ng Bible, mamatay. It is appointed once for a man to die. And after that, ito yung MBA mo, alahan na kang second life chance after death. You have only one life. Biting mo rin na sabihan nila, one life will soon be passed. Pwede yung pagkakataon mo. Ay ba't mong mete, ka man lang magsisi ka, magbayo ka. Aliri, gustong mete ka, kaya biyasal, ala ka ng Christ, after that, judgment. Meto niya hindi mo, mo kaliwan, meto niya hindi mo, you have only one life. Pagkatapos ng buhay nito, sabi ng Bible, judgment. Salamat ka rin at sukang Kristo, sabi ng Bible, and om yagulan niyo. So, ganyan po, ang Diyos na ito matuwid, sabi niya. So, pag sinabi natin ito, itinuloy natin ito, sapagkat umiibig kayo sa mga umibig lamang sa inyo, anong gantimpala mayroon kayo? Hindi ba gayon din ang ginagawa maging ng mga maniningil na buwis? Dito rin maniningil na buwis. Hindi sanlibutan. Muli na sabihin niyo ng Bible, kayo makiapos karela, adiwa kayo. Kayo'y tinawag, kayo'y sinet apart, kayo'y binanal, so be separate. So sabihin, be different. Ikwaya niya, yung sanlibutan kasi, kailangan, huwag kang kumain sa sanlibutan, yung burin sabihin ka rin, baka, gawin mo yung extraordinary thing. Huwag kang umayaw sa sanlibutan. Ang iibigin lamang, yung umiibig sa'yo. Tapos, kung itutuloy na ito, at kung mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, anong ginagawa ninyong higit kaysa iba? Hindi ba kahit ang mga hentil ay gayon din ang ginagawa? Lalo yung hentil nung nino. Dati kong hentil. Sinabi natin hentil yung mga walang Diyos. Walang Kristo, walang pag-asa. Hentil. Tutuloy mo dahil. Agyan nga ka kayong Diyos, aguguran may taong lulubog kayo ka. Nung magana kayo. Pero iba yung ikaw ay may kaaway ka. Kaya nga sabi ng Bible, yung bunga na ng Espiritu, Espiritu ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, diba? Pagtsatsaga, kagandahang loob, mabuti ang loob, katapatan, kaamuan at pagpipigil. Sarili. Hindi kayong self-control. Masakit yung self-control. Yung cellphone, masakit yung control. Nakabisa, pero bisa ka pa. Experience ko yan. Ako bisa, pero bisa. Akala ko ng gamot. Ako bisa, pero bisa ako pa. Kaya kung maging hypocrite kayo. Power tayo. Ako bisa, bago ko, kailangan tayo. Sobra na yung time mo. Doon na yung oras eh. Ako bisa. That's why doon ka rin ka mag-dwell. Talaga rin aliwa, uling mapag-cellphone, takal na informasyon.
Alam mo po, at yun ang impormasyon, nakabalo na. Ang balo, mag-disip ka. Akin ko rin mag-cellphone, balawa, nakala impormasyon, nakala-albel. Nakakalabalo. Nakala-albalo. Naging utak kalburo ka. Karas kayong spiritual life mo, sometimes disorder ka, confused ka. Itimbo na din kalalautak. Ng prayer, ng discipline. Pero siya nga ngayon, ma-confuse ka spiritually. Aside mo yan, o Diyos ko, kuya, daramdaman yung boses mo. Alam ng bayo ka na ako. Alam ng bayo, kaya daramdaman yung boses mo. Alam manifestation, alam vision tungkol kay Diyos. Alam vision tungkol kay mga spiritual. Alam bakit? Because kinala na yan, itong bagay. Kasi indiscipline mo yan, mag-dwell ka yan, magabayad ka Diyos. Magabayad ka mo ka rin. Keyword. Yan, pala mo, karakalabalo. Pero, using gaslighting yan, YouTube. Ikwento na yan yung kukwento, ning vlog. Bala mo ito sa gana, at tutugig ka, yan, paano paglokohan ako? Kasi bayaran na. Mag-usang yan yung gaslighting yung gobyerno. Wala mo, gusto tayo naman ngayon, gusto sa sabihan natin yung history, atin yung retrato, atin yung makanya, kaya yung bano, siya na yun daw. Kasi bayaran na. At paano yung po sabihin ng pastor? Ganyan ang word Gaslighting yan. Mula sabihin nga yung panahon na ito, yung truth, masakit ang talaga. That's why minsan, makakira naman ka rin politiko. Ano kaya magsalita yung totoo rin? Kaya amo nakakaroon ng informasyon, yung balo, ingyan ang pakiram naman, plus kalaraman. Pero subukan mo, mag-dwell ka, magbugad ka sa salita ng Diyos. Ang naman may boses yung Ginoo. Ikamission ka ng Diyos. Alas ang spiritual. Yung panahon hindi, kailangan mo talagang maging malapit ng Ginoo na Yesu Cristo. Ako maragupin. Hindi. Ingagawan na mga activities is itong aliw ay Ginoo yan, kaya ayaw mo hindi. Murol ka mo buto ngayon. So, kanya mo sabihan na ganyan huwag nyo silang tutularan. Sabi na, kung ang kaya nyo gawin, kayang gawin ng hentil. Ingagawa ng Christian, and ang yung gawin. Why? Kasi yung ginagawa sa Kristo. Nasasabihan yung ginagawa sa Kristo, basta yung John chapter 15, lagi nasasabihan, I am not of this world. Hindi ako taga-sanlibutan. Ganun din kayo, hindi ako taga-sanlibutan. Lagi na sabihin ng ganito, lagi na sabihin po, sabihan na niya, ako taga-sanlibutan. Kalupayo. Kayo taga-sanlibutan, uling niya mo taga-sanlibutan. Anya yung ginawa, hanggang ipakulay kay Cruz. Uling yung teachings ng Diyos. Different siya, substantially different. Yung Kristiyano, nung ating kang kalupang yung yato, then, palaway ka Kristiyano. It's supposed to be, dapat, that's why pag-aralan tamo, nung naniming gino, maging makanyang tao. Siya, kung kayo na salitang rin, mga nakityo, ngayong Kristiyano, ngayaw siya, at para umayong kayong sanlibutan, ngayon inaus niya ng Diyos to a deeper level of righteousness that is beyond external. Ito, mo panlabas, hindi talagang pagbiyo. So, siya po kaya nagyan yung Bible, 48, kaya kayo'y maging sakdal, gaya ng inyong ama sa langit na sakdal. Lalim, no? Be perfect, for your Father in heaven is in karatang standard, in karatang dalawin, in karatang nakan, supposed to be in Diyos. Pero in karatang mabiyay, in Diyos, yung kayang inner life. God is my inner life. Totoo yung Diyos talaga. Totoo yung Diyos. Bakit? Talaga susubitan na yung puso. Tutulid na kadam, tutulid na mo ng Ginoo, king nga mong biyay. Nalo niya pa rin sabihan ng Jesus Christ, kaya po. Nalo niya pa rin sabihan ng ganyan. Verse 21, 5:21. Oops. Tinapas namin ang oras. So, salita niya yun again. It's 12:10 na. Okay. Dapat paborin yung share kaya kayo. Kaya na naging tempo.
At least po, pati kayong ikuha ngayon nung naburi na sabihin ng living sacrifice, hindi umaayon ito sa isang malalim na pagkatawag galing mismo sa Panginoon. Kaya nga po, kung gagawa kayo kung kabanalan na kung hihirin, hindi na kayo pumingat. Kung gagawa kayo para kay Diyos, kaya hindi na kayo mingat. Kaya expound nyo pero ngayon sa dano kung nagiging kayo. Kung magkalog kayo, kung maglingkod kayo, kung mag-pray kayo, kung maglimos kayo, kanita kayo. Ano yung Bible. At tayo nga tayo nakatamo, uling masok na tayo. Di ba yung Kristo, yung namin namin yung kinatamo. Sarili. Sabihan kayo, expand kayo kayo nung bakit. King Gino, agyan kayong sarili tamo. Hanapin. King gagawa ng wanan, kaya mo pabalo kayo. Kasi na kayo kaya na-expand ko rin tamo. Hoy, baming banal, ipuri ka, kapilat man. Makanano po, hindi salita mo lalo kayo. Makanano po. Talaga naman, o Diyos, na pamurahin na rin puso mo. Pero pasalamat kami. Binyeming anak mo. Bilang teacher mo. Tuturuan niya kami sa isang malalim na pagkatawag sa katwiran. Pasalamat kami sa inyo, Panginoon. Na ikaw ang tumawag sa amin. Hindi mo hayaan na kami maligaw. Hindi tutulungan mo kami, lumalim kami sa pagkakilala at sa pagkatawag. Lord, ang dahil po namin sa buhay, marinig ka namin. Sawa na kami sa panlabas lamang na anyo, kulay ng pananampalataya. Tulungan mo po kami na marinig ka namin, makita ka namin, magka-vision kami sa Diyos. Sa lahat ng aming ginagawa upang anumang ginagawa namin activities, ay na-enjoy po namin. Salamat, Panginoon, hindi mo ipinagkait ang araw na ito na kami nakadalo, nakapag-attempt, nakaupo, nakarinig ng inyong salita. Ano man ang sitwasyon namin sa buhay, kung nalulungkot man kami, may problema kami, ano man ang kalagayan namin, ayon sa sinasabi ng Bible, tulungan mo kaming tumingin sa inyo. Kayo na umiibig sa amin, na nagpapasakdal at nangunguna sa aming pananampalataya. Itinatagumiling ko kaming lahat ng mga senior, ang mga kabataan narito, maging yung mga kapatiran namin wala sa iba't ibang kadahilan. Panginoon, na masungta na namin ng mga pagkakataon sa buhay na ibinibigay po ninyo. Dahil alam namin minsan sa isang araw, magtatapos ang lahat ng ito. Pero maraming salamat sa inyo na lagi mong ipinapaalala sa amin ang iyong pag-ibig. Lagi mo kaming tinutuwid at lagi mo kaming dinadala sa daan. Tanggapin mo ngayon ang aming pasasalamat at pagpuri sa isang makapangyarihan. Pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Meron ba tayong awitin? Pwede nating awitin yung awiting living for Jesus. Ang gamit na? Living for Jesus. At saka yung Brad, Matthew. Ano yung game mo? See? Subukan mo may A. Living for D. Saan yung Matthew sa F. Living for Jesus. Okay Tiray ba ba yan? F. E. Living for Jesus. E. D. Living. Again. Kaya, living for Jesus, a life that is true, striving to please Him in all that I do, yielding allegiance
glad-hearted and free. This is the pathway of blessing for me. Oh, Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee. For God in Thy atonement, this gift Thou for me. I want no other master, my heart shall be Thy throne. My life, oh Christ, for Thee alone. Living for Jesus, who died on Calvary, my sin and disgrace. Such love constrains me to answer His call. Follow His leading and give Him all. Oh, Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee. For Thou in Thy atonement, this gift Thou for me. I owe no other master. My heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to Thee. O Christ, for Thee alone. And living for Jesus wherever I am. Doing His duty in His home, willing to suffer affliction and loss, giving its trial a part of my cross. Oh, Jesus, I give myself to Thee, for Thou in Thine atonement didst give Thyself for me. I owe no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give from Thee. O Christ, for Thee alone. Living for Jesus through earthly while, my dearest treasure, the light of His seeking the lost ones, He died. Lord, bringing the weary to find rest. Oh, Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee, for Thou in Thine atonement is given Thyself for me. I owe no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to Thee. Oh Christ, sing it for the last time. Refrain. Oh Jesus, Lord and Savior, I give
myself to be for God in thine atonement. Each Jesus for me. Oh, my Master, my heart show me thy throne. My life I give to give. Oh, Christ for me. My life I give. My life I give, yes, for you. Oh, Christ for me. Hello. Morning. Salamat. Lahat ay tumayo at tuloy tayo sa pagbatian. Kapag inaawit po namin muli yung We Bring the Sacrifice. Ikaw tayo lahat ay umawit habang tayo po ay sacrifice of praise unto the hands of the Lord. We sacrifice of praise unto the hands of the Lord. Let me offer to you the sacrifice of praise as we offer to you. The sacrifice of praise. We bring the sacrifice of praise unto the hands of the Lord. We bring the sacrifice of praise unto the hands of the Lord. And we offer to you the sacrifice of praise. As we offer to you the sacrifice of praise. As we offer to you the sacrifice of praise. As we offer to you the sacrifice Albigari. Okay. Live boxing. After yung pong Boracay, kayo po, incentive level na St. Peter. Kuha ko. Salamat po, salamat. Lai-lai. Yan po, salamat.
Saan baby? Saan beautiful? Okay, ako eh. Dali yung medyo. Hindi mo na ako medyo. Hindi na ka pa reglatos. Hindi yun. Tama din po, nayayain po kayo. Panalangin po natin. Panginoon, ibinisupyo naman po kami sa aming spiritual na pamumuhay sa gawa ito, Panginoon, ay magima sa amin. Pang-araw-araw na pamumuhay. Sa oras na ito, Panginoon, sa naman tayo namin, sa pagka-physical na inihanda niyo po. Pagin, pagpadayan niyo ang mga kamay na namin niyo, ay lutot na ihanda sa tulad namin. Kalakasan ito ng aming mga pangangatawa. Ito ay aming pinapasok sa amin. Ibigay po namin ang mataas na papuri at samba sa pangalan po ng aming Panginoon. Pastor, atad niya ka na? Okay. Ako na po.